ating school principal, Dr. Lenny N. Lamparo, sa ating mga head teachers, parents, guardians, visitors, at syempre sa ating mga magsisipagtapos, maganda'y mahilang bumuyong kaganawan. Isang malaking karangalan po para sa akin ang maimbitahan sa araw na ito upang magbahagi ng ilang kwento at inspirasyon. Ang tema ng ating graduation ngayong taon, Filipino graduates, prepared to lead with competence and character. Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Ay napakaangkop, no? Sa panahon ngayon, habang tayo ay nagdiriwang, may mga bahagi sa ating mundo, tulad ng mga bansang apektado ng kaguluhan sa Middle East, na patuloy na humaharap sa digmaan at kawalan ng kapayapaan. At kahit malayo ang Pilipinas sa Middle East, ramdam pa rin natin ang epekto nito, lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi lang sa gasolina, kundi pati ang mga basic na pangangailangan ay naaapektuhan. At sa kasamaang palad, may ilan din nagsasamantala sa sitwasyon sa halip na tumulong. Ito ay paalala sa atin na ang mundo ay nangangailangan ng mga lider na may kakayahan, may malasakit, at higit sa lahat, may mabuting pagkatao. Mga leader na gagamitin ang kanilang kaalaman hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Natatandaan niyo pa ba ito? Honesty is the best policy. Ito ay isang linyang madalas nating makita na nakapaskil sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, noon pa man ay pinagsisikapan na ng ating kagawaran ng edukasyon na hubugin hindi lamang ang talino ng mga mag-aaral, kundi higit sa lahat ang kanilang mabuting pagkatao. Ngunit sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na sa national government, mapapaisip tayo, nakamit na ba talaga natin ito? Honesty is the best policy? Nakakalungkot isipin na kung minsan, ang mga taong inihalal natin upang protektahan tayo, ay sila pang nakikita natin nananamantala. Ang mga posisyon na dapat ay para sa public service ay nagiging daan para sa self-interest. Madalas natin marinig ang linyang public office is a public trust. Ngunit ang tanong, may natitira pa ba tayong tiwala? Madalas ko itong bagitin kapag nagbibigay ako ng lecture tungkol sa solid waste management. Waste is everybody's responsibility. Ibig sabihin, ang basura at kalinisan ay hindi lamang responsibilidad ng lokal na pamahalaan ng Botolan, ng barangay council, ng mga guro o ng mga utility workers. Responsibilidad ito ng lahat. Lahat tayo. Dahil walang ibang mangangalaga sa ating kapaligiran, kundi tayo rin mismo. Tayo mga Botolenyo, tayo mga Pilipino. May pagkakatulad ito sa kalagayan ng ating bansa ngayon. Kung may kaguluhan o kalat sa itaas, hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Dahil sa huli, tayo pa rin ang magtutulungan upang gawing maayos ang ating bansa, upang labanan ang graft and corruption, upang itaguyod ang katapatan at integridad sa pamahalaan at sa buong bansa. Katulad ng nasabi ni Jessica Soho, sorry sa pressure, but we put our hopes on you, dear graduates, dahil kayo ang pag-asa namin. Matagal na nating naririnig ang linyang, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Minsan, parang cliche na nga lamang ito. Naririnig tuwing graduation at pagkatapos ay nakakalimutan na. Pero sa totoo lang, seryoso ito. Sa kalagayan ng ating bansa ngayon, mas lalo na itong seryoso. Kailangan kayo ng bansa. Kailangan kayo para sa pagbabago, pagreforma, at mas maliwanag na kinabukasan ng Pilipinas.
taong naging lingkod sa gobyerno sa loob ng 17 taon, may ilang bagay akong natutunan Sila na Ma'am nais Bless, kong ma'am. Saan ibahagi pumunta sa na si inyo. Ma'am Bless? Ha? Saan pumunta Huwag sila Ma'am kayong Bless? mag-alala, maiksi lamang ito. Taugtog ba? 4 na Ewan puntos. ko lang. Tapos ka na. Tiyak ako na magagamit Tapos ko na ito ako. along your Tinext niya journey ako na bilang mag-meet kami dito. Tapos estudyante Hindi ka sumama. at bilang Kaya nga kabataan ako, sabi ko, maiwan na lang ako. Anong sakyan ko pa uwi? upang maging leader sa inyong pamilya, Tapos sa inyong panel. komunidad, at sa ating Sasabi niya bayan. pagkamaga pa, babalik. Kaya sana makinig kayo, please. Okay ba? Sige. Unang puntos, bloom where you are planted. Palagi kong naririnig mula sa aking tatay ang salitang talata sa Biblia. Proverbs 19:21. A man can make many plans, but the Lord's purpose will always prevail. Kahit gaano kaganda ang ating mga plano, gaano man ito kapulido, ang Diyos pa rin ang tunay na nakakaalam ng mangyayari sa bawat isa sa atin. May tiyak na plano at layunin ang Diyos para sa bawat tao. At sa huli, ang kanyang plano ang siyang mananaig. Kaya mahalaga na palagi tayong humingi ng gabay sa Diyos. Magdasal sa bawat desisyon sa buhay. In everything you do, seek God first. Isa itong makapangyarihang prinsipyo sa buhay. Ibig sabihin, sa bawat sitwasyon o desisyon, mahalagang hanapin natin ang patnubay ng Diyos upang matiyak na ang ating mahakbang ay naaayon sa kanyang kalooban. At madalas kong sabihin ito, kung para sa iyo, para sa iyo. Kahit gaano karaming hadlang ang dumating sa daan na iyong tinatahak, kung para sa iyo yun, at darating iyon sa tamang panahon. Ma'am B, dito ka. Hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng parehong oportunidad. Ngunit saan man kayo dalhin ang buhay, gawin ninyo ang inyong makakaya upang imunlad. Kung may pagkakataon kayo magpatuloy ng pag-aaral, gawin ninyo ito. Ay, o nga, dito. Alam kong lahat kayo ay gustong maging matagumpay sa buhay. Pero hayaan ninyo akong ipaalala sa inyo, dear graduates, na ang success ay relative. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, iba-iba ang kahulugan ng tagumpay para sa bawat isa. Para sa ilan, ang tagumpay ay ang makatapos ng pag-aaral. Para sa iba naman, ang tagumpay ay makahanap agad ng trabaho upang makatulong sa pamilya. Para sa iba, maaaring ang tagumpay ay makapagtrabaho sa ibang bansa, magkaroon ng sariling negosyo, o umabot sa mataas na posisyon o career. Iba-iba ang kahulugan ng tagumpay dahil iba-iba rin ang pangarap, sitwasyon at layunin ng bawat isa. Kaya may pakiusap ako sa inyo, dear graduates. Please, bloom where you are planted. Halimbawa, kung naging tendera kayo, be the best tendera. Kung naging housewife or mother kayo, be the best housewife or mother. May mga tao kasi na iniisip na ang white-collar jobs lamang ang sukatan ng tagumpay. Katulad ng mga nagtatrabaho sa opisina, inhenyero, abogado, teacher, nurse, o doktor. Ngunit hindi iyon totoo. Bloom where you are planted. Kung saan ka ilalagay ng Diyos, gawin mo ang iyong makakaya upang maging pinakamahusay na version ng iyong sarili. Dahil sa bandang huli, ang tunay nating layunin ay maging mabuting tao. Bago ako naging empleyado ng munisipyo, naging tendera muna ako sa loob ng 2 taon. Doon ko natutunan ang mag-repack ng uling, asin, bawang, asukal, at magbote ng mantika. Habang nagtitinda ako, inaalagaan ko rin ang aking panganay na anak. Sa panahon na iyon, ang iniisip ko lamang ay mapaunlad ang aking maliit na tindahan ng hindi nandadaya at maging mabuting ina. Dahil alam kong isa yon sa pinakamahalagang ambag ko sa lipunan, ang magpalaki ng mabuting tao. That was my way of blooming where I was planted. But God has other plans for me. Para sa akin, ang personal kong definisyon ng success ay simple lamang. Success is continuing to live.
Ang pagiging successful ay hindi lamang tungkol sa magandang grades, mataas na posisyon, o material na bagay. Para sa akin, ang success ay ang patuloy na mabuhay ng may layunin at ang patuloy na paggawa ng tama kahit sa gitna ng mga pagsubok. Para sa akin, ang tagumpay ay ang pamumuhay ng matiwasay, may determinasyon at hindi sumusuko sa buhay. You keep on living. Sa panahon ngayon, lalo na sa inyong henerasyon, napakahalaga ng mental health. At sa panahon ngayon, napakadaling ma-offend, magalit, o mawalan ng pag-asa. Kaya mahalaga na matuto tayong maging matatag, mapagkumbaba, at teachable. Ang taong gustong matuto ay ang taong patuloy na lumalago. Nandito tayo sa mundong ito upang maranasan iba't ibang emosyon. Ang maging masaya, malungkot, magalit, magmahal, mainis, at mabigo. Lahat ng ito ay bahagi ng buhay ng tao. Hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Ngunit mahalaga na patuloy tayong bumangon at magpatuloy. Huwag kang magpabuko sa problema. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil lamang sa chismis ng iba. Huwag kang panghinaan ng loob dahil sa terror mong guro. Huwag kang maniwala kapag may nagsabing mahina ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa kahit galing ka sa broken family o salat sa pera. At huwag mong hayaang wasakin ng isang heartbreak ang iyong pangarap. Ang taong patuloy na kumikilos ay patuloy na lumalago. Dahil tandaan ninyo ito, hindi kayo aantayin ng panahon. Sa huli, ang success ay nakadepende sa kung ano ang personal ninyong layunin at kung paano ninyo hinaharap ang mga kabiguan sa buhay. Kaya tanungin ninyo ang inyong sarili, ano ang ibig sabihin ng success? At tandaan ninyo ang talata sa Proverbs 19:21, uulitin ko, a man can make many plans, but the Lord's purpose will always prevail. Ang tao ay maraming plano, pero ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya, patuloy na gumawa ng mabuti, patuloy na magdasal, at saan man kayo dalhin ng buhay, bloom where you are planted. Ikalawa, pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. May dalawang salitang Tagalog na napakaganda. Pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. Ito ang dalawang salitang narinig ko minsan sa isang training ni Jonathan Po, ang founder ng Sentinel Upcycling Technologies. Ito ay tumatak talaga sa akin. Ngunit tama siya, no? Sa panahon ngayon, mapapaisip tayo, mayroon pa ba nito? Pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao? Sa ilang taon kong karanasan bilang empleyado ng munisipyo at bilang isang nagtatrabaho sa sektor ng environment, minsan ay mahirap nang makita ang dalawang salitang ito sa actual na gawain ng tao. Bakit? Kung tunay na may pagmamalasakit tayo at may pakikipagkapwa-tao, maiiwasan sana ang maraming bagay na sumisira sa kalikasan. Halimbawa, ang pagtatapon ng basura kung saan-saan na nagiging sanhi ng polusyon, ang pagsunog sa kagubatan upang mas madaling makahuli ng baboy damo at isa, ang paggamit ng pilong lambat upang mahuli ang lahat ng isda kahit maliliit pa. Kapag hindi natin isinasabuhay ang malasakit sa kapwa, doon nagsisimula ang pagkasira ng ating kalikasan at ang pagkawala ng balanse nito. Dahil wala nang pakialam ang tao kung ano ang magiging epekto ng kanilang ginagawa sa iba. Kung may malalang polusyon, kung may mahuhuli pa bang hayop sa bundok, o kung may natitira pa bang isda sa dagat. May isang konsepto sa pag-aaral ng kalikasan na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ay tinatawag na tragedy of the commons.
Ang ibig sabihin nito ay trahedya ng likas yaman na pinagsasaluhan ng lahat. Ito ay nangyayari kapag ang isang yaman na bukas sa lahat o walang nagmamay-ari tulad ng dagat at kagubatan ay labis na ginagamit ng mga tao. Iniisip ng bawat isa na kailangan nilang kumuha agad bago maubos ng iba. Ang nangyayari tuloy ay ganito. Bawat tao ay kukuha ng mas marami hanggat kaya na. Iniisip ng bawat isa na mas mabuting mauna siyang kumuha bago maubos ng iba. Sa huli, nauubos o nasisira ang likas na yaman na dapat sana ipakinabangan ng lahat. Nakikita natin ito sa una, overfishing o sobrang pangingisda. Pangalawa, overhunting o sobrang paghuhuli ng hayop. Pangatlo, improper waste disposal o maling pagtatapon ng basura. Dahil libre at bukas sa lahat ang dagat at bundok at lupa, kung minsan ay walang pumipigil sa labis na paggamit. Kalaunan, nagkakaroon ng pollution. Bumababa ang populasyon ng isda, ng baboy damo, ng usan at ng iba pang hayop. Kaya ang ginagawa ng pamahalaan, naglalagay tayo ng mga bantay dagat, bantay gubat, bantay bakawan, at maging bantay basura. Gumagawa tayo ng mga patakaran at paraan upang magkaroon ng malinaw na kontrol, upang hindi tuluyang maubos ang ating likas yaman. Dahil kapag ang isang bagay ay para sa lahat, ngunit walang nagbabantay, kadalasan ay nauuwi ito sa pagkaubos. Pero sa totoo lang, kung mayroon lamang tayong tunay na pagmamalasakit at mabuting pakikipagkapwa-tao, baka hindi na natin kakailanganin ng napakaraming bantay. Tama po ba? Dahil kusang iisipin ng bawat isa ang kapakanan ng iba, lalo na ang mga susunod na henerasyon. Kaya may tanong ako sa inyo, dear graduates. Pwede ba natin buhayin muli ang konseptong ito? Ang pagmamalasakit at ang mabuting pakikipagkapwa-tao? Kung mayroon lamang sana ganitong pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao ang mga gumagawa at nagpaplano ng mga flood control projects sa national government, sa tingin ko ay maraming trahedya ang maiiwasan. Nakakalungkot isipin na tila nawawala na ang tinatawag nating konsensya. Ang pakiramdam ng guilt kapag may nagawa tayong mali. Ilan sa inyo ang bago matulog sa gabi ay nag-iisip kung ano ang nangyari sa buong araw? Kung may nasaktan ba kayo? Kung may nagawa ba kayong mali? At kung may pagkakataon pa ba kayong itama ito bukas? Dahil kapag ang tao ay may buhay na konsensya, marunong siyang huminto, mag-isip at magbago. Kaya sana, huwag natin hayaang dumating ang panahon na pati ang ating mga puso ay parang maging AI or artificial intelligence na gumagalaw na lamang ng walang pakiramdam, walang malasakit at walang konsensya. Dahil ang tunay na sukatan ng pagiging tao ay hindi lamang talino, kundi ang kakayahang makaramdam ng malasakit sa kapwa-tao. Do not underestimate the power of compassion. Minsan, ang isang mabuting puso ang ginagamit ng Diyos upang dalhin ka sa tagumpay na hindi mo man lang inaasahan. So, pwede ba natin i-revive ang dalawang salitang ito? Pagmamalasakit at mabuting pakikipagkapwa-tao? Okay ba? Dahil kung magsisimula muli ito sa inyong henerasyon, may pag-asa pa ang ating kalikasan, ang ating komunidad, at ang ating bansa. Ikatlo, practice servant leadership. Kung darating ang araw na kayo ay magiging leader sa opisina, sa komunidad, o kahit sa inyong pamilya,
tandaan ninyo na ang tunay na leader ay naglilingkod muna bago mamuno. Isa sa pinakamahalagang natutunan ko sa loob ng 17 taon sa gobyerno ay ang kahalagahan ng servant leadership. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang tunay na leader ay naglilingkod muna bago mamuno. Hindi iniisip kung sino ang makakakuha ng credit o papuri. Ang mahalaga ay ang kabutihan na nakararami at ang tama ay ginagawa kahit walang nakakakita. May mga panahon noon na nahirapan ako dahil pakiramdam ko hindi nakikita ang ginagawa ko sa trabaho. Hindi ako allowed or madaldal. Hindi ako sociable. Hindi close sa mga politiko. Mas kinikilala ko ang aking sarili bilang isang silent worker. Pero palaging pinapalakas ang loob ko ng aking nanay at tatay. An-an, maski ako at makit, ang gawgawan mo, ang kakititaman ng Diyos. Kahit hindi nila makita ang trabaho mo, nakikita ng Panginoon, sapat na yun. Tama naman, di ba? God is watching. At sa kanyang paningin, mahalaga ang katapatan at serbisyo. Ang servant leadership ay hindi madaling gawin sa mundong puno ng self-interest. Pero dito natin pinapakita ang pagkakaiba ng isang leader na may puso at integridad. Nasana yung iba sa setup na pag-leader o mataas na posisyon, pinaglilingkuran. Inaayos ang upuan, binibigyan ng merienda o pagkain, magarbo. Minsan pa, kahit kulang na nga sa manpower, ay nakatayo pa at hindi tumutulong. Kaya kung mayroon sa inyo na may pagkakataon na maging leader, ipauso natin ang servant leadership. Pwede ba yon? Servant leadership? Kapag ang leader ay tunay na naglilingkod, hindi lamang ang komunidad ang umuunlad. Ang bawat miyembro ay natututo rin maging responsable, may malasakit, at may integridad. At huwag ninyong isipin, masyado kung sino ang kukuha ng credit. Don't mind who takes the credit. God is watching. Maaaring isa sa inyo ay nakakakita sa akin na sumasama sa programa ng munisipyo ng Batolan na Junk Shop on Wheels. Marahil, nakita niyo ako minsan, naka-gloves, nakaupo sa sahig ng covered court, para mag-segregate ng basura at magbilang ng kalakal kasama ng aking mga kasamahan sa opisina. Nagbibigay ng merienda, ng inumin tuwing may meeting. Nag-aayos ng microphone at nagsiset up ng projector. Namumulot ng basura, nagbubunot ng damo, nagtatanim ng seedlings. Ang tunay na leader ay hindi lang marunong mag-utos, marunong din tumulong. Hindi lang nakaupo, marunong din tumayo at kumilos kasama ng iba. Recently, nagpunta ako ng Thailand. Nalungkot ako. Bakit? Napapatanong ako kung bakit noong unang panahon ay mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa Thailand. May iba sa kanilang citizen na noon ay nag-aaral dito sa Pilipinas para matuto sa farming. Pero bakit ngayon? Tila na uumusan na ang Pilipinas. Alam niyo ba na mas mababa ang value ng peso kaysa baht? Ang baht ay ang pera ng Thailand. Ibig sabihin ay mas stable o mas malakas ang kanilang ekonomiya, mas mayaman ang kanilang mamamayan kaysa sa mga Pilipino. Nakakalungkot isipin. Saan tayo patutungo? Saan patutungo ang Pilipinas? Dahil dito, kailangan natin ng mga bagong breed ng leader. Mga leader na tunay na naglilingkod at may malasakit. At saan man ito manggaling sa inyo? Sana tandaan natin ang servant leadership. Maging leader na hindi lang pinamumunuan ng tao, kundi pinaglilingkuran ng tao. Because when you are called to lead, you are called to serve. Dahil sa huli, ang legacy na iiwan natin ay magpapatuloy kahit wala na tayo.
Kaya bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat gawa ninyo ay may epekto. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na mag-iwan ng mabuting alaala at pagbabago para sa susunod na henerasyon. Panghuli, pahalagahan ng pamilya. Ano man ang kurso o landas na napili ninyo, panindigan ninyo ito hanggang sa huli. Bakit? Kasi sayang ang oras, hindi kayo aantayin ng panahon, at sayang ang sakripisyo at pera ng inyong mga magulang. Pahalagan ninyo ang kanilang pagsusumikap upang makatapos kayo. Hindi naman kami mayaman. Sa katunayan, sunod-sunod kaming nagkolehiyo na 8 magkakapatid. Kaya sobrang hirap talaga. Tuwing recess noon, hindi ko kayang pagsabayin ang pagbili ng soft drinks at chichirya. Kailangan pumili lang ako ng isa. Iyan pa ay kung makaluwag-luwag. Halos sakto na ang baon sa pamasahe. Ngunit ngayon, lahat kami na magkakapatid ay nakagraduate na at mga professionals. Naging inspirasyon namin ang aming mga magulang. Ang aking tatay na si Ginoong Antonio Encinares at ang aking nanay na si Ginang Mierna Encinares ay dating mga guro. Malamang mayroon dito sa inyo na nakakakilala sa kanila. Working students sila noong kolehiyo. Nag-aaral habang nagtatrabaho. Bilang janitor si tatay at si nanay naman ay typist. Alam niyo ba bakit walang tinamad sa amin mag-aral? Bukod sa stricto at matapang si tatay, marami siyang words of wisdom sa amin. Naalala ko pa na palagi nang sinasabi noon sa aming magkakapatid, pag hindi kayo nakagraduate, gagawin kayong labandera ng kapatid ninyo. Iyon ang isa sa aming naging motivation. Papayag ba ako na maging labandera ng kapatid ko? Siyempre hindi. Mas gusto ko na ako ang tumutulong kaysa ako ang tinutulungan. Pinalaki din kami ng aming nanay at tatay na may takot sa Panginoon. Tuwing linggo, nagro-rosaryo kami at hindi pwedeng hindi sumama. Napakalaking bagay na may takot sa Panginoon. Dahil sa lahat ng nabanggit ko na puntos, ay kung meron takot tayo sa Panginoon, all things will follow. At napapalakas ito kung ang buong pamilya ay may pananalig sa Diyos. Ang pamilya ay pundasyon ng mas maayos na lipunan at komunidad. Ito ang basic unit ng ating lipunan. Dito nauhubog ang ating pagkatao. Ang paghubog ng karakter ay nagsisimula habang bata pa. Ibig sabihin, hindi lang responsibilidad ng teacher o ng paaralan ang paghubog ng mabuting pagkatao, kundi ang ating pamilya, ang ating tahanan. Alam ko, hindi pare-pareho ang kwento natin lahat. May ilan sa atin, kompleto ang suporta. May baon, may allowance, may taga-remind. Kaya mo yan. Pero meron din, di ba? Sarili lang ang baon. Lakas lang ng loob ang tutunan. Kahit walang nag-cheer tayo sa sarili natin. Kahit walang sumuporta, sinuportahan natin ang sarili natin. Kahit walang naniwala, sabi natin, sige, ako na lang. Hindi lahat ng pamilya perpekto. May kulang, may masakit, may mga bagay na sana iba ang nangyari. Kung mayroon man sa inyo na may sama ng loob sa magulang o kapatid, o mahirap man magpakumbaba, be the one to start. Dahil ang pagiging mabuting tao ay kaakibat ang pagkakaroon ng masaya at payapang puso. Hindi lang ito tungkol sa pamilya na meron tayo, kundi sa taong pinili nating maging kahit anong pinagdadaanan natin. Kaya sa lahat ng narito, kompleto man o kulang ang kwento ng pamilya, ang pinakamahalaga ay hindi kayo sumuko. Dahil sa kabila ng lahat, nananatili ang realidad at katotohanan na ang pamilya, buo man o hindi perpekto, ay bahagi ng ating kwento.
Kaya pahalagahan ninyo ang inyong pamilya. Balang araw, kayo naman ang magiging dahilan kung bakit magiging proud ang mga taong nakapaligid sa inyo. At darating din ang araw na magkakaroon kayo ng sarili ninyong pamilya. Mas lalo ninyo itong pahalagahan. Dahil isa sa pinakamahalagang ambag natin sa lipunan ay hindi lang ang trabaho o tagumpay, kundi ang pagpapalaki ng mabubuting anak. Ngunit tandaan natin ito. If you want your child to grow into a good person, make sure they see one. If you want your child to grow into a good person, make sure they see one. Kung nais ninyong lumaki ang inyong mga anak bilang mabubuting tao, siguraduhin ninyo na nakikita nila ang mabuting halimbawa sa paraan ng inyong pananalita, sa inyong mga desisyon, at sa kung paano ninyo hinaharap ang buhay. Dahil sa huli, hindi lang natin sila tuturuan sa salita lamang. Tuturuan natin sila na makilala kung sino tayo. Iyan ang 4 na puntos na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Tulad sa aking panimula, alam kong malayo pa ang tatahakin ng prinsipyong honesty is the best policy. Kailangan ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang ginagawa ng iba. Ang tanong, ano ang ginagawa mo? Sa mundong puno ng kompromiso, ang katapatan ay isang uri ng tapang. Kaya sa inyong mga graduates, uulitin ko lang yung sinabi ni Jessica Soho. Sorry sa pressure, but we put our hopes on you. Ang inyong diploma ay hindi lamang patunay ng inyong natutunan sa loob ng paaralan. Ito rin ay paalala ng responsibilidad na inyong dadalhin sa labas ng paaralang ito. Naway maging bagong Pilipino na handang mamuno at maging inspirasyon sa inyong pamilya at komunidad, na may kakayahan, Inaayos mo may ng papel mo, integridad, ma'am. at may Inaayos mo ng mabuting papel mo. puso. Submitted. Naway sa Ay, buhay ganun ba? natin ang core value ng DepEd Nasa office na madalas sir. natin nakikita sa ating mga paaralan. Honesty is the best policy. Or kailangan ba natin na gawing mas simple or mas malinaw? Be honest, even when others are not. Dahil sa huli, ang katapatan, ang tunay na pundasyon ng mabuting pagkatao. Tandaan natin, be honest, even when others are not. Mga graduates, congratulations sa inyo lahat. Good luck sa college life. Kayang-kaya ninyo yan. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you, ma'am, for that profound and inspiring message. Your words are surely lighted the fire and leadership of our graduates. Now, as a token of appreciation, may we invite our school head, Dr. Lenny and Inang Palong, together with Ma'am Marilyn Palanog and Ma'am Vilma Arcarino and Ma'am Hilda Mose. To award Ma'am Annalyn E. Manzanares with a certificate of token of gratitude. Allow me to give this citation. Republic of the Philippines, Region 3, Division of Zambales, Bacolod National High School. Certificate of recognition is proudly presented to Annalyn E. Manzanares, ENT MPA, in sincere appreciation and recognition of your distinguished service as guest speaker during the 9th commencement exercises with the theme, Filipino graduates, prepare to lead with competence and character. Your insightful and inspiring address has encouraged your graduates to pursue the aspiration and competence, integrity, and a strong sense of purpose. Your invaluable contribution has greatly enhanced the significance of this momentous occasion and has left a lasting impression on the academic community. Given this 31st day of March 2026 at Bacolod National High School, Batonapok, Bacolod, Zambales, signed Lenny and Elamparo, Principal 4. Once again, let's give a round of applause for our commencement speaker, Ma'am Annalyn E. Manzanares.
Ma'am Vilma and Ma'am Mose, for honoring our guest speaker. We now reach the highlights of this event. The awarding of diplomas and the recognition of outstanding achievements. This is the tangible